Mga katambay, mga kababayan, kamusta po muli? Nagbabalik na naman po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin si Attorney Rowena Guanzon. Siya po ay nasa ibang bansa, pero sa kabila po noon ay meron pa rin po siyang pahayag. At syempre po sa ating bansa, nahandun po ang kanyang suporta at awa at ang awa at kalagayan po kasi ng ating bansa ay talagang nakakaawa po. Tayo po kasi ang kawawa sa totoo lang. Tayo pong mahihirap. Tayo pong nasa middle class ang kawawa. Pero ang taong gobyerno po, lalo-lalo po ang mga demonyong politiko umano, sila po ang nagpapasasa at kailanman ay hindi sila magiging kawawa, lalo-lalo po sa pera. Hindi po ba? Pakinggan po natin si Atty. Rowena Guanzon ang banat po sa administrasyon po ng tinatawag na bangag umano. Ito pa mga kabayan, pakinggan po natin si Atty. Rowena Guanzon. Mga kababayan, Atty. Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kahit po nasa ibang bansa ako, iniisip ko po ang bayan natin. Nakabukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumarakit at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo, hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin. Pakulong kayo. Ang dami nyo. Oh, ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Garjola ng CWS party list. Noel, party list din yun. Ano ba kayo mga party list? Abay, hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa niyo. Sukang-suka na kami sa iyo. Alam mo, ayaw namin makita kayo Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Puta kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay niyo, mga magnanakaw kayo. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo, mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. O, di ba sinabi ko sa'yo, ano yung customs? Ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs ng mga korap dyan, ha? Di mo kaya yung petron nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report, di ba? Matagal ko na sinabi yan. Oo. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, tinawagan ka. Sinabihan ka. Sukdula na yung korupsyon dyan sa Pilipinas.
Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiskubre. Ito namang si Auntie Claire. Parang, ano ba ang presidente mo? Ano ba yan? Ano ba yan? Sino ba yan? Tingin mo ba yan sa kanya? Si Superman? Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa BBM eh. Dahil sa US State Department report ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock ka na naman? So, ang sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Ayan, PI. Ayan, PI ng ama mo. Ayan ang tawag sa'yo. PI ng ama mo. PI ng ama mo raw. Ayan, Romualdez, saka BBM. Ayan, ang tawag sa inyo ni Attorney Guanzon. PI ng ama mo. Mga PI daw kayo ng ama nyo. Mga bayan, ayan. Totoo po yun. Dahil kinundi na po ng US state, mga babayan, ng US, ng Amerika, ang korupsyon po sa ating bansa. At kinundi na po ng Amerika ang grabing korupsyon po, lalong-lalo po pinangalanan ang Bureau of Customs. At sino po ang nasa Bureau of Customs, mga tambay? Ay mga kaalyado po ni BBM. Ganyan po katindi. At hindi niya po basta-basta magalaw at matinag. Hindi pa po binubuksan ang anomalya at investigasyon sa ombudsman. Kahit po ito'y pinangalanan ng US state, mga tambay, ng United States of America. Di po ba? At tinatawag na ikaw ay tuta. Hindi ka lang pala buhaya. Tuta. Isa ka ring tuta. Yung tuta po ba? Ano ba yun? Hindi po ba aso yun? Tuta pagka maliit. Pero pagka lumalaki na, parang magiging pambansang asong ulul ka na. Umano. Ayan, totoo po lahat yan. Kasi patuloy po na nagrarally po sa ating bansa. Nahandyan po ang mga eskwelahan, mga estudyante, mga manggagawa. At nagrarally daw din umano ang grupo po ng makakaliwa na sila Teddy Casino, nahandyan po. At yung isang mahaba ang baba umano ay nagrarally din po sila. Pero ano po sinasabi po dyan, mga tambay? Ang sinasabi po dyan ni Atty. Topacio at marami pang iba, yan po ay puro po yan front lang nila, mga babayan. Front lang, pero wag paniwalaan. Kahit po sinasabi po yan ni Manong Chavit Singson, mga tambay. Mahirap paniwalaan yung mga rally po ng makakaliwa umano. Pero dito po sa pasabog at banat ni Atty. Rowena Guanzon ay talagang 100% po na tama. Wala po siyang sinabing mali. Dahil totoo po lahat ang pinagagawa po ng magpinsan. Ito po para po itong budol yung ginawa po sa bansa, sa ating bansa, itong magpinsan na ito. Ayon po kay Rowena Guanzon, lalong-lalo po nung ginawa nila mga budget, hindi lang naman po 2025 national budget, Attorney Rowena Guanzon nahandyan pa po ang 2023 at 2024. At yung ginagawa na naman po nila 2026 ay isang damukal din po ang naisisingit yan na port barrel, mga kabayan. Ayan po ay pinatututuhanan po yan na kahit po sa balita ay pumutok na po na napakalaking port barrel po ang naisisingit na naman sa 2026 national budget nila. Di po ba? At isang damukal po ang hinihingi ng bawat departamento ng mga ahensya sa ating gobyerno. Di po ba? Yung presidente nga lang 27.3 billion na hinihingi for 2026 budget, di ba? National budget. Kaya nga po mga kabayan, ang nangyayari po sa ating bansa, ang iniintindi lang po ng mga politiko, lalong-lalo po itong dalawang magpinsan na tinatawag na mga PI ng ama mo, PI ng ama ninyo. Ang tawag po ni Rowena Guanzon, PI ng ama ninyo. Kayo daw. Di ba ba? Talagang grabe ang ginawa nyo na pahirap sa taong bayan. At kailanman ay hindi kayo kakamayan, lalong-lalo po yung mga PI na mga congressman o representative, pati party list, hindi kayo kakamayan ni Rowena Guanzon dahil kayo daw po ay mga magnanakaw. Mga magnanakaw daw kayo, mga hindot kayo. Yan, yari kayo kay Atty. Rowena Guanzon. Mabuhay po kayo, Atty. Rowena Guanzon. At syempre, ang taong bayan ay nakasuporta po sa inyo at kayo'y galit na galit sa mga PI ng ama nila.
at syempre sa mga magnanakaw na mga politiko. Mabuhay po kayo, Atty. Ryan Aguanzon, at syempre mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo kung saan man bansa kayo naroon at makauwi po kayo ng mapayapa sa ating bansa para ipagpatuloy po na labanan ang mga magnanakaw na mga politiko at lingkod bayan sa ating bansa. Mabuhay po kayo, Atty. Aguanzon. Mag-ingat po kayo. At maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo. Sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At yung dasal at panalangin po natin, isama po natin sa ating mga dasal na ang ating bansa po ay matapos na po ang kasamaan po ng mga demonyo, ng mga politiko at lingkod bayan na sinasabi nila. Matapos na po sana ang kasamaan nila at makabalik na po sa maayos ang ating bansa. Isama po natin sa ating mga dasal at ganoon din po na maingatan po ang pamilya Duterte at ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte na maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. At ganoon din po mga kababayan ang dasal po natin sa ating pamilya at sa ating mga sarili na tayo po maingatan at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po. Konting tiis na lang po. At hindi naman po sila excuse me po. Hindi naman po sila forever. Paalam. Bye-bye.